Ito isa hong prominenteng ministro ng Iglesia ni Cristo na si Arnel Tumanan ang diretsahan na binanggit at talagang binatikos itong si Ombudsman Boying Rimulya at na kung saan ay tila ito po ang nangunguna sa di umano'y pagtatakip ng katotohanan sa likod po ng napakalawak po na korupsyon na naganap dito po sa ating bansa, partikular sa ilalim po ng Marcos Jr. Administration. At dito ho mga kababayan ay grabe po at napakatindi ho ng mga banat ho. At ito ho, ang binabanggit din ay bakit ho pinag-iinitan ito pong si Senator Rodante Marcoleta. Dahil siya po ay talagang porsigido na magsagawa po, magkaroon po ng malalimang investigasyon at mapanagot po yung mga tunay na nakinabang dito po sa flood control scandal na ito. At dito ho mga kababayan ay may binabanggit din na may mga senador na kung saan ay nakinabang sa flood control scandal na ito. Noong nakaraang kampanya, 2025 elections, ginamit daw po ang nasabing pondo mula po sa flood control at ipinantustos sa kanilang kampanya noong 2025 elections. Kaya naman ngayon ay takot ho sila na umusad ang investigasyon sa flood control dahil sa magkakabistuhan. Hindi man binanggit ni Arnel Tumanan yung mga pangalan, pero siguro tignan nyo na lang ho, alam nyo na lang ho kung sino yung mga tumututol sa investigation po, yung sabi natin na humaharang o medyo inililihis po ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee dito po sa flood control scandal na ito. Hindi pinangalanan ni Arnel Tumanan, pero alam nyo na at alam na rin ho nila nitong mga senador na kung saan talagang sila po ay ang sinasabi, tapos na yan, kalimutan na raw itong issue ng flood control. Ito, panoorin nyo ho mga kababayan, talagang grabe ho, matindi ho yung mga banat na ito at talagang sabihin natin may binanggit din ho siya kay dating Speaker Romualdez na dapat ito raw po yung kinakasuhan ng plunder. Panoorin nyo ho mga kababayan itong pahayag ni Arnel Tumanan, isa po sa mga permanenteng ministro ng Iglesia ng Cristo kaugnay ng nagaganap po na rally o kilos protesta ng INC dyan po sa EDSA. Panoorin po natin ito hong si Arnel Tumanan. Ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder. Bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot
sa pandarambong sa pondo ng DPWH. Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam nila kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang imbestigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! 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 Okay, yan po ang pahayag ni Colonel Tumanan at mabibigat to, no? At talagang sinasabi ho niya ay kaya pala may mga parang nagmamaniobra ng mga senador na kung sa kayo, hula nyo? Sino ho yun? Sige, magbigay kayo ng pangalan. Sino ang sa tingin nyo at hula nyo na binabanggit na nakinabang noong nakarang kampanya sa eleksyon dito po sa flood control, kung kaya't sila po ngayon ay takot na maisulong ito pong investigasyon. Ang binabanggit din ho, bakit si Marcoleta lang ang pinag-iinitan kung bawal po ang pagbibigay po ng kontribusyon sa eleksyon. Itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi kasuhan ng plunder
Di ba nagpahayag po siya sa isang video message sa kung saan ay parang misto lang inaamin niya nga raw na may kinalaman siya dito po sa flood control at idinadawit po yung sangay po ng ehekutibo, di po ba? So, yun ho maliwanag mga kababayan. At sa ngayon ay ang sabi po ng pamunuan o tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ay hindi po sila tutol sa pagkapatupad ng batas. Kung talagang may umiiral na batas, talagang susundin ang lahat. Pero, ang kanilang tinututulan, yung nagkakaroon po ng selective justice. Parang halos lahat po, basta't ikaw ay kritiko, di ba? Talagang kumbaga sa nagpoprotektahan sa isa't isa mga kababayan. At ang sinasabi nga ho sa talumpati ni Ka-Arnel Tumanan, yung mga kasabwat, yung mga nakinabang dito po sa flood control, sila po ay nagtatakipan. Sila po ay sabihin natin nagsasabwatan para wag hong matuloy itong malalim na investigasyon at wag silang mapanagot. So ganun po ang nangyayari mga kababayan At talagang imbes na, 'di ba, kung talagang totoo na 'di ba, yung paglilinis at talagang gusto kong mawala po yung korupsyon dito po sa ating bansa, dapat ho talagang totohanan. Kaya lang wala rin sino mastermind ho. Wala rin ho. Kasi 'di ba, kung inyo pong matatandaan, si Senator Ping Lacson, may binabagit siya, marami raw mastermind. Ngayon lang ho ko nakarinig na sa isang krimen, napakarami ng mastermind, maraming ulo. Parang imposible ho, siguro, dati naman pulis ho ito si Senator Ping Lacson. Di ba, pag may binuwag ho sila ng sindikato, meron po isang pinakaulo ho dyan, pinaka-mastermind, pinaka-leader. Parang ganun din ho ito. Dito ho sa flood control, merong isang pinakaulo. O sabi natin, dalawa. Di ba mga kababayan? Pero yung sabihin mong bawat distrito o kung ano man, probinsya, merong mastermind, nako, nililito nga ho. Nililito nga ho ang investigasyon. Kayo ho, ano masasabi nyo ho rito mga kababayan? So, dito ho ay nagpapatuloy yung rally ng Iglesia ni Cristo at siguro ay ito ho matatawag na hindi lang po ito sa INC. Kasi marami ho yung mga kababayan natin na talagang asawang-sawa na po sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa at wala pong katapusan. Bakit to? Wala pong napapanagot paunti-unti lang ho yung mga sinasabi, yung agad na kinakasuhan, yung mga kritiko ho ng administrasyon. Pero yung mga sinasabing talagang di umano'y nakinabang, wala po nakakalibre. Kaya nagtutuloy-tuloy po at walang katapusan ito hong nangyayaring nakawan sa pondo ng bayan.